Sino nga ba ang nagtayo sa mga misteryosong pyramids? Mga ka-YouTube, ngayon pag-usapan natin kung paano tinayo ang misteryosong pyramids sa bansang Egypt. Ang planet Earth ay tahanan ng ilang kamanghamanghang mga relics mula sa mga nakalipas na panahon. Ang mga konstruksyon nito ay tila sumasalungat sa mga teknolohiya at kakayahan ng kanilang panahon, alinman dahil ang mga ito ay masyadong malaki, masyadong mabigat, o masyadong komplikado. Dahil dito, madaling makita kung bakit ang mga tao ay nabighani sa mga iconic na Egyptian pyramids. Maraming misteryo ang bumabalot sa kanilang pagtatayo. Paano nilikha ng mga tao mula 4,000 taon na ang nakalilipas ang ilan sa mga pinakamalaking istruktura sa mundo? Kabilang sa mga ito, ang Great Pyramid ay binubuo ng milyon-milyong mga batong tiyak na tinabas na tumitimbang ng hindi bababa sa 2 tonelada bawat isa. Ang tanong ay paano nila inilipat ang mga batong ito? Paano naging tumpak ang kanilang pagkakaayos? Walang katapusan ang mga teorya ng pagsasabuatan tungkol sa kung sino ang nagtayo ng mga piramid. Kadalasan ay kinasasangkutan nila ang mga sinaunang mga aliens, mga taong butiki, mga Freemason, o isang advanced na sibilisasyon na gumamit ng makabagong teknolohiya. Kaya paano eksaktong ginawa ng mga Egyptians ang mga bagay na ito? Mga aliens ba ang nasa likod ng pagtatayo ng mga kamanghamanghang istrukturang ito? Ang mga sinaunang pyramids ng Egypt ay itinayo ba ng mga alipin? Samahan niyo ako sa mga kamanghamanghang tanong na ito at sagutin ang bawat isa para malaman ang totoo. Aliens ba ang nagtayo ng mga pyramids? Ang mga pyramids ng Egypt ay tinayo ba ng mga aliens? Hindi tayo sigurado na ito'y totoo. At totoong nagsasaliksik pa rin ang mga siyentipiko tungkol sa kung paano itinayo ng mga sinaunang Egyptian ang mga pyramids at lalo na kung paano nila ito ginawa ng napakabilis. Ngunit maraming katibayan na ang mga libingang ito ay gawa ng libu-libong mga manggagawa. Noong taong 1888, nang simula ng British archaeologist na si Flinders Petrie ang kanyang pagsisiyasat sa Middle Kingdom Pyramid Complex ng Senwosert sa Ilahun, nakakita siya ng isang bagay na kapansin-pansin. Natagpuan niya ang isang napapaderan na pamayanan na may kumpletong plano ng bayan. Maayos na hanay ng mga bahay na may hagdan-hagdang mud brick na may mga palayok, kasangkapan, damit at mga laruan ng mga bata. Kung nais nating bigyang kahulugan ang Great Pyramid sa Giza bilang isang monumento na gawa mismo ng mga tao, ito mismo ang uri ng katibayan na kailangan natin. Ito ay upang patunayan na ang mga lugar ng pagtatayo ng Egypt ay suportado ng mga nayon at bayan na sadyang itinayo para mabuhay ang mga manggagawa at kanilang mga pamilya. Upang matukoy kung sino ang mga tagabuo ng mga pyramids, inihambing ni Dr. Moamina Kamal ng Cairo University Medical School ang mga sample ng DNA na kinuha mula sa mga buto ng mga manggagawa at mga sample DNA na kinuha naman mula sa mga modernong Egyptian. Wala siyang natuklasang bakas ng anumang lahi ng aliens, tao o intergalactic na mga dayuhan, gaya ng iminungkahi sa ilan sa mga mapanlikhang mga teoryang piramid na ito. Kaya para sa inyong lahat na talagang naniniwala na ang mga piramid ay itinayo ng mga aliens, sa kasamaang palad ay hindi ito totoo. Ngunit mas kahangahangang malaman na ang mga tao ay may kakayahang gumawa ng gayong gawain libu-libong taon na ang nakalilipas, na ang mga makabagong kagamitan sa pagtatayo na malalaking gusali ay hindi pa natutuklasan. Mga slaves ba o mga manggagawa ang nagtayo ng mga pyramids? Bagamat tiyak na mas kapanipaniwala ito kaysa sa mga sinaunang aliens o mga taong butiki, ang ideya na ang mga alipin talaga ang nagtayo ng mga Egyptian pyramids. Sinasabi sa atin ng mananalaysay na Griego na si Herodotus na ang Great Pyramid ay itinayo ng 1,000 alipin na patuloy na nagsipagtrabaho at pinapaginhawa bawat 3 buwan ng isang bagong gang. Siya ay, gayunpaman, mali. Si Haring Khufu, 4th Dynasty na pinuno ng Egypt, ang maharlika na responsable para sa pag-commissioning ng Great Pyramid, ay walang sapat na daming alipin sa kanyang pamumuno. At kahit na mayroon siya, walang paraan na ang 1,000 alipin ay maaaring gumawa ng sabay-sabay sa isang piramid. Ang paghuhukay sa mga site ay natuklasan din ang napakaraming dami ng buto ng baka, tupa at kambing, sapat na makakain ng ilang libong tao, kahit na kumain sila ng karne araw-araw, na nagmumungkahi na ang mga manggagawa ay pinakakain tulad ng mga royalty. Ang isa pang paghuhukay ni Zahi Hawass, sikat na Egyptian archaeologist at eksperto sa Great Pyramid, ay nakahanap ng mga sementeryo ng manggagawa sa paanan ng mga pyramids. Ibig sabihin, ang mga namatay ay inilibing sa isang lugar ng karangalan. Ito ay hindi kapanipaniwalang mapanganib na gawain,
at ang mga taong nagsagawa nito ay ipinagdiwang at kinilala para sa kanilang tagumpay sa paggawa ng piramid. Ang gusali ng piramid, lalo na ang piramid ni Khufu, ay isang tunay na proyekto sa buong bansa na may mga manggagawang iginuhit sa Giza mula sa buong Egypt. Halos lahat ng pamilya sa Egypt ay direkta o hindi direktang kasangkot sa pagtatayo ng piramid. Ang mga manggagawang piramid ay malinaw na hindi alipin. Scale ng workforce. Ang lahat ng mga arkeologo ay may kanya-kanyang paraan ng pagkalkula ng bilang ng mga manggagawang nagtatrabaho sa Giza, ngunit karamihan ay sumasang-ayon na ang Great Pyramid ay itinayo ng humigit kumulang 4,000 pangunahing manggagawa, quarry worker, hauliers at mason. Susuportahan sana sila ng 16,000 hanggang 20,000 sekundaryang manggagawa, mga taga-buo ng rampa, mga toolmaker, mga mortar mixer, at mga nagbibigay ng mga backup na serbisyo tulad ng pagbibigay ng pagkain, damit at gasolina. Nagbibigay ito ng kabuuang 20,000 hanggang 25,000 nagtatrabaho sa loob ng 20 taon o higit pa. Ang mga manggagawa ay maaaring hinati sa isang permanenteng manggagawa ng humigit kumulang 5,000 sweldong empleyado na naninirahan kasama ng kanilang mga pamilya at mga umaasa sa isang maayos na pyramid village. At mayroon ding hanggang 20,000 pansamantalang manggagawa na dumating upang magtrabaho sa 3 o 4 na buwang trabaho at nakatira sa isang hindi gaanong sopistikadong kampo na itinatag sa tabi ng Pyramid Village. Pinakadakilang misteryo ng kasaysayan. Kamakailan lang ang arkeolohiya ay nagdulot din ng isang suntok sa mga extraterrestrial o aliens na nagsimula sa pag-aakalang ang mga sinaunang Egyptian ay hindi maaaring magkaroon ng kaalaman at kasanayan sa pagtatayo ng gayong mga istruktura mahigit 4,000 taon na ang nakalilipas. Paunti-unti, naipaliwanag ng mga archaeologist ang iba't ibang mekanismo sa likod ng pagtatayo ng gusali. Ang mga bato mismo ay minamula sa isang quarry sa timog kanluran ng piramid. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang hindi kapanipaniwalang nagawa ay ang paglipat ng mga bato ng walang mga gulong o paggamit ng malalaking kariton para hakutin ang malalaking granite o bato papuntang pyramids 620 milya ang layo sa kabila na disyerto ang lalakbayin. Na mas madaling hakutin ang mga bato sa pamamagitan ng pagbabasa muna sa dadaan ng buhangin. Ngunit iyon ay nagpapaliwanag lamang kung paano napunta ang mga bato mula sa isang lokasyon patungo piramid at hindi kung paano sila inakyat sa ibabaw ng piramid hanggang sa mabuo ito. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang paghakot ng malalaking bato sa ibabaw ng piramid ay may kinalaman sa isang uri ng rampa at iyon ay isang hula lamang. Hindi ito bilang kung mayroon silang 5 palapag na crane. Ngunit tungkol sa aktwal na katibayan ng naturang rampa ng mga mananaliksik, ito ay walang basihan. Ngunit, ang isang bagong pagtuklas sa taong 2019 ay maaaring magbigay ng liwanag sa kung paano pinamamahalaan ng mga sinaunang tao ang gayong gawain. Isang rampa na paakyat. Sa Hatnub, Egypt, isa pang quarry ng bato na matatagpuan sa silangang disyerto ng Egypt, natagpuan ng isang pangkat ng mga Egyptologist ang isang hindi pangkaraniwang rampa na inukit sa lupa na nagpapahiwatig na isang modernong tagumpay na teknolohiya na nakamit sa kasaysayan. Sa isang bagay, ito ay medyo matarik, ngunit higit na makabuluhan, mayroon itong mga hagdan sa magkabilang panig. Ang mga hagdan na ito ay minarkahan ng magkakasunod na butas na maaaring naglalaman ng mga poste na gawa sa kahoy. Ayon sa ko-direktor ng misyon na si Yanis Gordon, ang ganitong uri ng sistema ay hindi pa natuklasan kahit saan. Higit pa rito, ito ay napetsahan noong humigit kumulang 4,500 taon na ang nakalilipas, bago nagsimula ang pagtatayo sa malaking konstruksyon ng Khufu. Ang isa pang iskolar na lumahok sa ekspedisyon ay nagsabi na ang mga pattern ng mga butas sa hagdan ay nagmumungkahi ng isang partikular na uri ng sistema sa paggamit ng lubid at puli. Ang mga katulad na pulley system ay mahusay na dokumentado sa teknolohiyang Greek, ngunit ito'y natuklasan mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan. Ang pagtuklas sa rampa na ito ay nagmumungkahi na ang mga sinaunang Egyptian ay may matatag na kaalaman sa mga uri ng mga simpleng makinarya na maaaring magamit upang ang isang imposibleng bagay na gawain ay maging isang madali para sa mga manggagawa tulad ng paglikha o pagtayo ng kamanghamanghang pyramid sa Egypt. Mga kababayan, ngayon ay alam na natin na hindi talaga mga aliens ang nagtayo ng mga misteryosong pyramids sa Egypt. Sa ulitin, mga kababayan, at huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-comment.